Amen? Wala man yan sa Bible, araw at buwan, ang mahalaga naniwala tayo na may na tagapagligtas. Kaya noong unang panahon, yung mga tao na naghihintay sa propesya ng mga propeta tungkol sa pagdating ng Panginoon, ay sobrang kagalakan nila. Dumating na yung tagapagligtas sa sanlibutan. Sila yun doon sa Israel, hindi sa buong sanlibutan. Kaya ginagalak po nila. Kayo, nagagalak ba? Kaya salamat sa Diyos. Kasi nga, napakahalaga ng kaligtasan. Nasabi ko nga kahit na 100 times, million times na magpasalamat tayo, hindi isa sapat sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kung titignan, lahat ng tao ay makasalanan. At ang kasalanan ay may kabayaran. Ito yung kamatayan, physical at spiritual. Ngunit dahil kay Jesus Christ, absuelto tayo sa kasalanan. Yes, na impyerno ang bagsak natin, langit na ang buksan natin. Dahil kay Jesus. Amen. Lahat nagkasala eh. Wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ang Diyos banal at ang tao ay makasaka. Ay hindi natin kaya talagang abutin ang Panginoon. Hindi kayang abutin. At yung kasalanan, pagbabayaran ng tao. Ito nga yung kamatayan. Yun yung kabayaran ng kasalanan. Ngunit dahil kay Kristo, binigay ng Diyos, na walang bayad, di manampalataya lang tayo, di binabayaran ng kaligtasan, binabayaran ng panampalataya. Manampalataya lang tayo sa Kanya, mayroon tayong buhay na wala. Amen. Paniwalaan lang natin, si Jesus ang ating tagapagligtas, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siyempre, kasama na yung pagsisi. Di lahat makasalanan eh. Dapat pagsisihan yung kasalanan. Kaya nga, mapansin natin, noong tayo ay makasalanan pa, tayo ngayon mga anak na nagsisi na tayo. Anak na tayo ng Diyos. Dapat umaalis na tayo doon sa dating buhay. Buhay na masuwayin. Buhay na rebellion. Kasi ang hindi pagsunod sa payo, rebellion po yan. Pagre-rebelde. Hindi pagsunod ng tao sa Diyos, rebellion. Paglaban sa Diyos. Yun po yung suma doon. Kapag hindi mo sinunod ang Panginoon, nagre-rebelde ka sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil lahat tayo ay tinawag niya para makamta natin ang kaluwalhatian ng Panginoon at buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko, kahit 100 beses tayo magpasalamat, kahit million times pa, sapat sa ginawa ng Diyos. Kung naintindihan mo ang salitang kaligtasan, naintindihan mo ang salitang panampalataya, na salamat sa Diyos sa ginawa niya para sa akin. Okay, so
po tayo mag-pray. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hingin na pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang internet, yung Himpapawid, yung YouTube, yung Facebook. Pagpalain mo lahat na tagapanood, tagapakinig natin. Abutin sila ng pagpapala mo, Panginoon. Abutin sila ng iyong mga salita. Salamat po sa panibagong buhay na bigay mo sa amin, panibagong lakas na bigay mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, yung ating title ngayon ay Katuruan tungkol sa kautusan. Itinuturo ng Panginoon ang tungkol sa kanyang kautusan. Sabi dito sa Mateo chapter 5 verse 17 hanggang 20, sunod-sunod na verse. Mateo chapter 5 verse 17 hanggang verse 20. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. So sabi ng Panginoon, naparito siya sa direktsang salita para tuparin ang kautusan at ang mga propeta. Sulat ng mga propeta tungkol sa kautusan. Hindi para pawalang bisa, kundi para tuparin. Yung pagparito ng Panginoon sa mundo, hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi para tuparin. Ama yun. Sabi sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ang isang tuldok o kundit man ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Maglaho man daw po ang langit, maglaho man ang lupa. Ngunit ang isang tuldok o kundit man ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat di natutupad ang lahat. Amen? Mawala man ang langit, mawala man ang lupa, maglaho man. Ngunit ang isang tuldok o kundit man ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang mga iyon. Sa 19, kaya't ang sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at magturo sa mga tao na tuparin iyon ay maging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba itong karakter nitong mga tagapagturo ng kautusan? Ito sila sa panahon ng mga eskriba, mga Pariseo. Sila yung mga taong mapagkunwari. Hindi totoo sa Diyos, hindi tapat sa Diyos. Kaya kung ang pagsunod na po natin sa kalooban, katulad ng mga tagapagturo ng kautusan, mga eskriba at mga Pariseo, hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Kasi ang langit may kaharian. Hindi tayo papasukin ng Panginoon. Kasi sila po mapagkunwari. Hindi totoo, hindi tapat sa Diyos. Yan po yung karakter nila. Sila ang nagpapatay kay Kristo. Amen. Sila ang nagpapako. Laban sila sa Panginoon. Pero dapat sila yung pinagkatiwalaan ng kautusan. Amen. Mga eskriba, mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo. Sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng kautusan. Kaya lang, nung pagdating ni Kristo, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Kaya sila yung lumaban sa Panginoon. Kaya kung ang pagsunod ulit sa kalooban ng Diyos, tulad ng mga tagapagturo ko at Pariseo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Ayaw ng Diyos ng pagkukunwari. Ayaw ng Diyos ng
hindi ka totoo. Ayaw ng Diyos ng hindi ka tapat sa Kanya. Ang gusto ng Lord, maging totoo ka, maging tapat ka sa Kanya. Amen po ba? Yan po ang sabi ng Panginoon. Hindi ako naparito para pawalang bisa ang kautusan. Naparito ako para tuparin, ganapin. Minsan, may mga tao na baliwala sa kanila ang kautusan. Baliwala sa kanila ang mga utos ng Diyos. Samantalang napakahalaga ng utos ng Diyos. Kasi ito yung nagtuturo sa atin ng tamang direksyon, ng pagsunod sa Panginoon. Amen? Ito yung nagtuturo sa tao para makita natin ang tamang direksyon, yung kautusan ng Panginoon. May mga tao nagsabi na, wala na daw ang kautusan. Si Kristo, tanungin natin, huwag yung tao. Amen ba? Ang Panginoon nagsabi, naparito ako, hindi para pawalang bisa ko, para tuparin. Para ganapin. Maglaho man daw ang langit at lupa, ngunit ang isang kudit o tuldok na kautusan ay hindi pwedeng pawala ng bisa. Amen. Hindi pwedeng pawala ng bisa. Kaya yung mga taong nagturo na wala na ang kautusan, ang tingin sa ngalan ng Diyos, napakababa sa karan ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at magturo sa mga tao na tuparin yon, ay maging dakila sa karan ng langit. Amen. Saka sa dalawa. Ituro mo na wala ng utos, o ituro mo na mayroon pang utos. Kung si Kristo nga, naparito para tuparin ang utos. Amen. Kaya, kapag tayo ay nakikinig ng mga aral, magsayasa tayo na maigi. Kasi napaka-importante sa buhay natin na alam natin ang kalooban ng Panginoon. Amen ba? Napaka-importante niyan. Baka maligaw tayo. Dito sa Roma, chapter 7, verse 7 hanggang verse 13. Ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hindi. Mabuti ang kautusan. Mabuti ang kautusan kasi utos yun ng Diyos. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan, ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Kasi ang kautusan nagtuturo kung ano yung kasalanan. Sabi ni Pablo, kung wala akong utos, hindi ko nalaman kung ano yung kasalanan. Amen? Tayo kung walang utos, hindi natin alam kung ano kasalanan. Kasi sinasabi ng kautusan kung ano yung kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ang pag-ari ng iba. Yung ibig sabihin yung pag-iimbot. Kasalanan yung pagnanasa ng pag-ari ng iba. Amen? Lalo na yung pag-aari ng Diyos, kasalanan na pagnasaan natin. Kundi sinasabi ng kasulatan. Kasi ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong pagnasaan ng pag-aari ng iba o pag-imbutan ng pag-aari ng iba. Lalo na yung pag-aari ng Diyos, huwag mong pagnasaan o pag-imbutan. Kasi kasalanan sa Diyos. Walang mapag-imbot na papasok sa langit. Tandaan po natin yan. Kasi nasa kautusan po yan. Sinasabi po yan paulit-ulit na huwag kang magnasa sa pag-aari ng iba o pag-imbutan ng pag-aari ng iba o pag-imbutan ng pag-aari ng Diyos. Amen. Kasi walang mapag-imbot na papasok sa langit. Pinatunayan po yan sa buhay ni Saul. Yan niya sa pera. At saka ni Akan. Dahil sa pag-iimbot, sila po ay namatay na maaga.
Amen. Kasi malaki kasalanan yung pag-iimbot. Hindi po basta-basta kasalanan ng pag-iimbot. Kasi binibilin po yan ng Panginoon na huwag kang magnasa ng pag-aari ng iba. Huwag mong pagnasaan, lalo na yung pag-aari ng Diyos. Huwag mong pagnasaan ng pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan. Sa lahat ng uri ng kasakiman. Nung wala pa siyang utos, si Pablo, hindi niya alam ang kasalanan. Nung dumating ang utos, pinukaw siya ng kasalanan. Napukaw ang kasalanan. Na yung ginagawa pala niya ay kasalanan. Yan, salitang pagpukaw, nagising. Nagising siya sa kasalanan. Amen. Ganon din tayo. Noong wala pa ang kautusan, hindi natin alam yung mga kasalanan ginagawa natin. Nung dumating yung utos, pinukaw tayo ng kasalanan. Nagising tayo na kasalanan pala ito. Kasalanan pala yung ating ginagawa. Amen. Salamat sa utos. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Sapagkat wala daw kasalanan kung walang kautusan. Kasi dahil sa kautusan, sinasabi ng kautusan kung ano yung mga kasalanan. Amen. Kaya ang kautusan yung nagbubulgar ng lahat ng kasalanan ng tao. Inisa-isa yan ng kautusan. Kung ano yung mga kasalanan na yun. Dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan. Sa lahat ng uri ng kasamaan, ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Hindi mo makikita ang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, namuhay ako na walang kautusan, sabi ni Pablo. Subalit nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. Noon, nabuhay siya na walang utos. Ngunit nung dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. Nakita niya lahat ang kasalanan nung dumating ang utos ng Diyos sa kanya. Ganon din sa atin. Nung wala pa tayong utos na sinusunod, parang halos inosente tayo sa lahat ng kasalanan. Ngunit nung dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Nakita natin lahat ng kasalanan. Amin ba? Kapag nagbabasa ka ng Biblia, makikita mo kung ano yung mga kasalanan ng tao. Kung ano yung mga pagsuway, kung ano yung mga pagre-rebuilde ng tao sa Diyos. Amen. Kaya nga, ang kautusan ay banal. At bawat utos ay banal. Kaya nga, ang bawat kautusan ay banal at bawat utos banal. Matuwid at mabuti ang kautusan. Matuwid at mabuti ang kautusan. Ang ibig sabihin nito ay, nagdudulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay. Hindi. Kasi mabuting bagay yon. Yung kautusan ay mabuting bagay. Ang kasalanan ng pumapatay sa akin, yung pagsuway. Amen? Papatayin ka ng pagsuway ng kasalanan. Papatayin ang iyong physical, ang iyong spiritual na buhay. Ang kasalanan ng pumapatay sa akin, yung mabuting bagay, nagdadala ito ng buhay. Sa pamagitan ng mabuting bagay, nangyari ito upang may pakita kung ano ang kasalanan. Ipinapakita ng kautusan kung ano yung kasalanan. At upang mahayag, sa pamagitan ng kautusan, hinahayag ng kautusan ng kasalanan. Na ang kasalanan ay talagang napakasama. Ang pagsuway ay talagang napakasama. Amen. Rebellion. Pinapakita ng kautusan na ang kasalanan ay talaga napakasama. Amen. Kung walang utos, hindi natin malaman kung ano yung kasalanan. Kaya salamat sa utos, na-realize natin kung ano ang kasalanan. Talagang napakasama ang kasalanan. Diablo talaga. Mandaraya talaga. Amen.
Ganun kasaba ang kasalanan na pumapatay sa tao. Pinapatay ka ng kasalanan. Pumapatay ng kaluluwa ng tao ang kasalanan. Ito'y nagbubulit sa kanya sa walang hanggang kapahamakan ng impyerno. Amen. Kaya pinapakita ng kautusan kung ano yung kasalanan upang mahayag sa pamagitan ng kautusan na talaga ang kasalanan napakasama. Amen. Dito sa Santiago, chapter 2, verse 10 hanggang 11. Ang lumalabag sa isang utos ay tumutupad sa iba pa. Lumalabag sa buong kautusan. Nasa bagong tipan na tayo. Minsan binabaliwala natin ang kautusan. Kasi ang kautusan nagmula sa lumang tipan sa panahon ni Moises. Amen. Doon nag-umpisa ang kautusan. Sa bagong tipan na tayo. Binubuhay ang kasalanan. Napaka-stricto talaga ng Panginoon. Na pag nilabag mo yung isa, nilabag mo ang lahat. Napaka-stricto. Nagpapakita ito ng kasiguraduhan ng buhay. Amen. Nga dapat huwag mong labagin ang utos para magkaroon ka ng buhay. Kaya napaka-stricto ng Panginoon. Para magkaroon lang tayo ng buhay sa Panginoon. At maging totoo tayo at maging tapat tayo sa pagsunod natin sa utos ng Diyos. Amen. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, lumalabag sa buong kautusan. Nilabag mo yung buong kautusan. Kaya sabi ko, nagpapakita ito ng pag-istrikto ng Diyos sa kanyang utos. Kasi napakahalaga ng bawat utos ng Panginoon. Amen. Napakahalaga. Kasi ito yung mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Sapagat ang Diyos ang nagsabing, huwag kang mangalunya. Siya rin ang nagsabing, huwag kang papatay. Siya nagsabing, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. Ang Diyos nagsabi noon, hindi si Santiago. Kung hindi ka naman nangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Hindi ka nga nangalunya, pumapatay ka naman, nilalabag mo ang kautusan. Dapat paras mong sundin. Amen. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya. Kasi yan ang bilin ng Panginoon. Dapat paras mong sundin para hindi ka lumabag sa kautusan. Kasi hindi ka nga nangalunya, pumapatay ka naman. Ibig sabihin, sinunod mo yung isa, sinuway mo yung isa para sa kasalanan. Amen. Dapat para sa sundin ng tao. Kaya, nagpapakita ito ng ka-striktuhan ng Panginoon. Ang pag-i-strikto ay maganda para sa atin. Minsan masakit. Minsan parang hindi natin matanggap ang pag-i-strikto ng Diyos. Pero kailangan siya mag-i-strikto kasi siya po ay Diyos. Nilalagay niya tayo sa kasiguraduhan ng buhay. Amen. Sinisigurado niya ang buhay at kaya siya nag-i-strikto. At tayo naman bilang tao, maging totoo at maging tapat sa Diyos. Yan po yung bahagi natin. Pagdating sa utos ng Panginoon. Amen mo ba? Ipinapakita niya na talaga stricto ang Diyos. Pagdating sa kanyang mga utos. Nagpapakita din ito na dapat maging tapat tayo at maging totoo sa Diyos. Para naman sa pakinabangan ng ating buhay. Amen? Dahil ipinapakita dito na Santiago, napaka-stricto din ni Santiago. Nilabag mo isang utos, sinunod mo yung ibang utos, nilabag mo lahat. Kahit sinunod mo pa yung ibang utos, mayroon kang sinuway na isang utos, lumabag ka sa lahat. Amin mo ba? Kaya yung pagkita ng pag-i-stricto ni Santiago at pag-i-stricto ng Diyos. Kasi ito'y
itinuro na rin sa kanya ni Kristo nung magkakasama pa sila. Amen? Minsan, nakapakinig tayo ng mga aral na talagang napaka-stricto naman ito. Pero yung pag-istrikto ay dinadala tayo sa katotohanan. Amin ba ba? Kayo mga tagapagturo, pag hindi kayo nag-istrikto, paano matututo? Tinuturuan nyo? Amin ba ba? Paano sila matututo? Nagpapakita ito ng paging totoo, paging tapat, yung paging istrikto. Kasi ang Diyos talaga, istrikto talaga siya. Ayaw niyang magkasala tayo. Gusto niya, sumunod tayo sa Kanya. Amen po ba? Nagpapakita ito ng paging totoo sa ating tinuturuan. Amen. Kaya, pag nilabag mo yung isa, kahit sinunod mo pa ibang utos, buong kautusan ay nilabag mo. Ang gusto ng Lord, lahat susundin natin. Amen. Para madala niya tayo sa katotohanan. Madala niya tayo sa kasiguraduhan ng buhay. Sa unang 1, chapter 3, verse 4 hanggang 8. Unang 1, chapter 3, verse 4 hanggang verse 8. Ang bawat nagkasala ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Bawat na po nagkasala, lumalabag sa kautusan ng Diyos. Lahat. Lahat na nagkakasala, lahat na nagrebuild sa Panginoon, ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Kasi ang paglabag, pag-rebuild yan. Lalo't alam mo na yung utos ng Diyos. Amin ba? Lalo't alam mo na yung aral ng Panginoon, hindi mo pa sinusunod. Pag-rebuild yun. Ibinigay ang utos para sundin, hindi para suwayin. Amin mo ba? Para sundin, hindi para suwayin. Ibinigay ang utos sa tao. At kapag sinunod mo ang utos, ikaw naman ang magbibenepisyo. Ikaw naman ang makikinabang. Hindi ibang tao. Ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Lahat ng makasalanan, lumalabag sa kautusan ng Diyos. Bagong tipan niya na, wala tayo sa lumang tipan. Kapag ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, yung kasalanan daw po, paglabag sa kautusan. Alaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Alam naman natin si Jesus ay naparito para alisin yung ating mga kasalanan, pawiin yung ating mga kasalanan. At siya ay walang kasalanan. Siya lang pwedeng mag-alis ng kasalanan natin kasi siya walang kasalanan. Siya lang ang pwedeng mag-alis ng ating kasalanan. Magpatawad ng ating kasalanan. Kasi siya ay walang kasalanan. Ang natili sa kanya ay hindi na pupatuloy sa pagkakasala. Ay napakahalalang panatili sa Panginoon. Kapag natili ka kay Kristo, hindi ka magpatuloy sa pagkakasala. Nagpapakita ito ng paging perpekto ng buhay. Amen. Paging tama ng buhay. Kapag ikaw natili sa Panginoon, hindi ka magpatuloy sa pagkasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkasala ay hindi nakikita o nakikilala man sa Kanya. Hindi niya nakikita at nakikilala si Jesus sa Kanyang buhay. Sa 7 mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Sino man daw gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Alam natin si Kristo ay matuwid, kaya dapat matuwid din yung gagawin natin. Amin mo ba? Kasi siya yung halimbawa ng pagiging matuwid. Kaya dapat, dahil siya halimbawa natin, siya sinusundan natin, dapat maging matuwid din tayo. Pagsisikapan, pinagsisikapan yan. Amen. Ano po patuloy sa pagkasala ay kampo ng dyablo. Bakit ano bang karakter ng dyablo? Sapagkat ang simula pa ay nagkasala ng dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Wala naman sigurong anak ng dyablo dito.
Mayroon pa ba? Mayroon pa bang sumasaway sa utos ng Diyos? Amen? Ito, malalaman mo kung sumasaway ka. Ang nagpapatuloy sa pagkasala ay kampo ng dyablo. Ang nagpapatuloy sa pagsaway sa utos ng Diyos ay kampo ng dyablo. Minsan nakapakinig tayo ng mga istriktong pagtuturo. Pero ang pag-istrikto, pagtatama ng buhay. Para huwag tayo mapahamak. Amen. Amen ba? Para huwag tayo mapahamak. Yung pag-istrikto ay nagpakita ng katapatan. Tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos sa atin. Amen. Minsan, hindi lang maintindihan ng maraming tao. Ba't napaka-istrikto ng pagturo? Kasi dinadala tayo sa tamang buhay. Dinadala tayo sa tamang direksyon ng buhay para magkaroon tayo ng buhay sa piling ng Panginoon. Amen ba ba? Sana nakapakinig tayo ng masakit magsalita. Pero ang katotohanan, dinadala tayo sa paging matuwid. Dinadala tayo sa katotohanan. Kaya, sa mga hindi nakaunawa, masakit. Sa mga nakaunawa naman, tama lang. Masarap. Amen ba? Amen. Sa mga namumuhay sa katotohanan, yung mga namumuhay sa pagsunod sa utos ng Diyos, ay masarap yun. Minsan, hindi lang maintindihan ang mababaw sa panampalataya. Parang ang sakit nito Kapag ako pala nagkasala, kampon pala ako ng dyablo. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ko sinabi yan. Yan ang sinabi ng Diyos. Ang nagpapatuloy sa pagkasala ay kampo ng dyablo. Ang nagpapatuloy sa pagsuway sa utos ng Diyos ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkasala ng dyablo. Yan yung kanyang likas. At simula pa lang nagkasala na siya. Lumalaban na siya sa Diyos. Rebellion na siya. Kaya sana huwag tayong maging katulad ng dyablo. Kaya dapat ito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Si Kristo nga, Jesus. Amen. Depende yan sa atin kung payag tayo na wasakin ng Panginoon yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Tayo ipinapaalam sa atin ang utos para maging maingat tayo. Amen ba? Ang sabi ng iba, tinubos ako sa sumpa ng kautusan. Tinubos ka para pasundin. Amen ba? Kasi yung mga hindi sumusunod sa utos, nasa sumpa, nasa rebellion, nasa pagkakasala. Kaya tinubos tayo doon para pasundin tayo. Amen. Amen mo ba? Yan yung tama pagkaintindi doon. Hindi na kung tinubos ka sa kautusan, absuelto ka na. Tinubos ka doon kasi hindi ka nakasunod para ikaw ay sumunod sa Panginoon. Amen ba? Tinubos ka doon kasi hindi ka makasunod para sumunod ka sa Kanya. Kasi napakahalaga ng utos. Ito yung gabay natin. Ito yung nagpapaalala sa atin kung ano yung kasalanan, kung ano yung tama. Amen ba? Kaya nga, napakahalaga ng kautusan. Kung walang kautusan, hindi natin malaman yung kasalanan. Kasalanan, pumapatay pala ng kaluluwa ng tao. Nagdala pala sa kapahamakan, sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Ipinapakita yung ka-istriktohan ng Panginoon, istrikto si Lord, para naman tayo maging tama ang buhay natin. Amen. Amen mo ba? Minsan, binabaliwala ng tao ang kautusan ng Diyos. Minsan naaabuso talaga ito. Kaya sabi ng Biblia, kasindami ng bituin sa dagat ang mapapahamak. Kasi marami ang nagbabaliwala sa utos ng Diyos. Yung mga nagbabaliwala sa utos ng Diyos, yan sila yung mapapahamak. Amen. Kaya napakahalaga na huwag natin babaliwalain. Alam natin ang aral ng Panginoon. Alam natin ang utos sa pagsikapan natin masunod. Amen ba? Pinagsisikapan yan. Hindi binabaliwala. Tandaan mo ang bawat kasalanan.
Kamatayan ang dulo niyan. Amen. Bawat kasalanan, bawat individual na kasalanan, kapag hindi natin tinalikuran, magdadala yan sa atin sa kamatayan. Alam natin na parito sa Kristo para wasakin ang gawa ng diablo sa buhay natin. Alam naman natin na wala pa tayo sa utos, puro kasalanan ginagawa natin. Ngayong nasa anak na tayo ng Diyos, kasalanan pa rin ba ang gagawin natin? Hindi na dapat. Dapat malaya na tayo sa kasalanan, sa pagsuway. Noong tayo wala pa sa kautusan ng Panginoon, namumuhay tayo lahat sa kasalanan. Namumuhay tayo lahat sa sumpa ng Panginoon. Kaya ngayon tinubos na sa kautusan, pinalayaan na sa kasalanan. Ganon pa rin ba tayo? Dapat hindi na. Dapat namumuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen ba ba? Amen. Amen. Pinagsisikapan yan. Tandaan mo ang lahat ng kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay kasalanan. Magdadala yan sa kapahamakan sa tao. Lahat ng pagsuway, paglaban yan sa Diyos. Amen. Kung gayon, maliwanag na sa pamagitan ng panampalataya dito sa Romans chapter 3 verse 28 hanggang 31. Kung gayon, maliwanag na sa pamagitan ng panampalataya, itinuring na matuwid ang isang tao. Yung panampalataya, yun ang naging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos. Kapag may panampalataya ka. Kaya yung panampalataya at pagsunod, pag pinagsama mo yan, labis yan. Amen ba ba? May panampalataya ka, sumusunod ka sa utos ng Diyos, para yan sa'yo. Sa pakinabangan ng ating kaluluwa. Itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang panampalataya at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kasi ang pagtupad sa kautusan, hindi ito nagdadala ng kaligtasan. Itinuturo lang ng kautusan kung ano yung kasalanan. Ang panampalataya, ito yung nagliligtas sa atin. Amen. Iba ang direksyon ng panampalataya. Iba ang direksyon ng kautusan. Ang panampalataya, ito yung nagpapakita ng paging matuwid natin sa paningin ng Diyos. Ito yung magdadala sa atin sa kaligtasan. Yung ating panampalataya, yung kautusan, iginagayad niya tayo kung paano sumunod sa Panginoon. Amen. Amen ba? Ang Diyos ba, Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi. Sa Diyos din ng mga hintil. Tayo hintil tayo, hindi tayo Hudyo. Hintil tayo. Oo, sa Diyos din ng mga hintil. Iisa ang Diyos ng lahat. Ng Hudyo at ang hintil, isa lang. Pagkat isa lamang ang Diyos. At kapwa niya itinuring na matuwid. Kapwa niya itinuring na matuwid. Hudyo man o hintil, batay sa kanilang panampalataya. Yung batayan ay ang panampalataya. Para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Sabi ni Pablo, sa 31, pinagwalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa panampalataya ito? Hindi. Sa halip, pinagtibay pa nga namin ito. Kaya may mga tao na, wala nang kautusan, panampalataya ka lang. Solve ka na. Basta't panampalataya ka na, wala nang kautusan. Mali pa rin yun. Kasi nga, sabi ni Pablo, pinawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa panampalatayang ito? Hindi. Sa halip, pinagtibay pa namin ito. Pinagtibay pa nila yung kautusan. Kasi ang kautusan napakahalaga. Ito yung nagpapakilala sa atin tungkol sa kasalanan. Ito rin ang gumagabay sa atin patungo sa pagsunod sa Panginoon. Amen ba ba? Yung kautusan. Kaya may mga doktrina na pag manampalataya ka, wala ka nang gagawin. Mamatay ka na lang tapos babiyahe ka sa langit. Mali din po yun. Kulang yun. Kasi tayo may mga gawain pa rin dapat gawin. Pag na-save ka, titingnan mo lang mga asawa mo, titingnan mo lang mga anak mo, tatabahuin mo pa rin sila, may gagawin ka pa rin. Amen mo ba? Amen. Pinawalan saysay ba namin ang kautusan dahil sa panampalataya ito? Dahil sa binibigyan yan din ng panampalataya na ito, yung naging matuwid na tao sa panampalataya at ang panampalataya yung magliligtas sa atin, binibigyan din ni Pablo. Nandiin yung panampalataya. Pinawalan saysay ba namin ang kautusan? Hindi. Sabi niya, hindi. Sa halip,
pinagtibay pa nga namin. Pinagtibay pa nga nila yung kautusan eh. Kaya yung pananampalataya at kautusan napakahalaga. Amen. Napakahalaga na pagsamahin. Pananampalataya at pagsunod sa utos. Nakumpleto yung ating buhay. Amen ba? Amen po ba? Amen. Walang taong pinawalan sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Romans chapter 3 verse 20. Romans chapter 3 verse 20. Walang taong pinawalan sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya nagkasala. Yan po yung direksyon ng kautusan. Yung ipaalam sa tao ng kautusan na siya nagkasala. Kasi kung walang kautusan, hindi natin alam na tayo pala nagkakasala. Amen. Kaya mahalaga rin yung kautusan. Nakikita natin kung ano yung mga kasalanan natin sa pamagitan ng kautusan. Kung walang kautusan, hindi mo alam kung ano yung kasalanan. Na ang kasalanan talaga napakasama at pumapatay. Amen. Wala daw taong mapawalan sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan, ipaalam sa tao na siya nagkasala. Yan po yung direksyon ng kautusan. Ipaalam sa tao na siya nagkasala. Amen ba? Yung pananampalataya ay nagpapatuwid sa tao. Nagdala ng kaligtasan sa tao. Ang kautusan, ang kanyang linya ay ipaalam sa tao na siya makasalanan. Kaya paras mahalaga. Kasi kung walang kautusan, hindi natin alam na tayo pala'y nakakasala na. Amen. Napakaraming kasalanan na ginagawa ng tao na halos hindi nakikita ng tao. Kailangan natin ang revival. Kailangan natin mapukaw yung ating damdamin. Mapukaw yung ating isipan. Mapukaw yung ating mga puso. Gisingin. Ibig sabihin ng pukaw, gisingin. Tungkol sa kasalanan. Kasi may mga tao, tuloy-tuloy ang paggawa ng kasalanan. Tuloy-tuloy ang pagsuway, tuloy-tuloy ang pagre-rebuild. Ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay pagre-rebuild. Lalo't alam mo na yung kautosan ng Panginoon. Amin mo ba? Lalo't ikaw may alam na. Lalo't ulit-ulit na. Kasi bakit binibigyan natin din ng pagsuway kasalanan? Kasi ito yung magdala sa atin sa kapahamakan pag hindi tayo nagbago. Amen. Kahit magbalik-balik ka pa sa simbahan, kung hindi mo tinatalikuran ng kasalanan, mapapahama ka pa rin. Kaya ang nais ng Diyos, maging malinis tayo. Kung magkulang man tayo, kasi malimit tayo magkulang, humingi ka ng tawad sa Diyos at huwag ulitin ang kasalanan. Amen. Sabi ng Biblia, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Kasi tayo, nandito pa sa lupa. Malimit pa tayo magkulang, malimit pa tayo magkasala. Basta't aminin mo lang na ikaw nagkasala, patatawarin ka ng Diyos. 1 John chapter 1, verse 9. Sabi ko, ipahayag mo ang kasalanan mo, sapat at banal ang Diyos sa patawarin ka. Sapagkat siya'y matuwid at banal na maghandang magpatawad sa ating mga, kung may pag-amin. Hindi mo aminin ang kasalanan mo, alam mo ang kasalanan mo. Yung sumusuway ka sa utos ng Diyos, alam mo yan. Alam mo kung lumalabag ka. Kaya ang mga tao noong panahon, sinumpa sila ng Diyos. Kasi hindi sila sumunod. Alam niyo na yung Malakay 3,
8 hanggang 9. Alam na alam nyo na yan. Hindi nila ibinalik sa Diyos ang kanilang ikapusandog. Kautusan nyo yung pinakamatindi kautusan kasi mahalan nyo sa kanyang tahanan. Mahalan nyo sa kanyang tahanan. Maraming benepisyo sa tahanan ng Diyos. Kung buksan na ng Lord, pukawin na Lord ang ating mga isipan, mga damdamin, mga puso. Dito tayo umupo, dito tayo nakikinig ng aral ng Panginoon, dito natin mapakinggan yung buhay na walang hanggan. Amin ba ba? Yung kasiguraduhan ng buhay kay Kristo Jesus, dito natin mapapakinggan. Marami pa rin sumusuway. Marami pa rin hindi sumusunod. Huwag ka kakapanatag. Amen? Kasi lahat ng sinumpa ng Lord, hindi pumasok sa langit yon. Sigurado ako. Kaya tinuruan sila Lord, magsisi kayo. Magbalik loob kayo sa akin. Sundin yung mga utos ko. Para mapatawad ko kayo. Amen ba? Kaya ang susi ng pagpapatawad, ito yung pagsisisi. Kaya minsan pinapakita na sa atin yung puso natin marumi. Para wag tayo magpatuloy doon. Amen ba? Ipinapakita ng Diyos na marumi ang puso natin. Madumi, maitim. Kasi nga, para wag tayo magpatuloy doon sa kasalanan na yon. Kasi ang pagsuway, gawa ng laman yan. Walang gawa ng laman na papasok sa karan ng Diyos. Amen ba? Gawa ng laman. Gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Iba kasi ang gawa ng tao, iba ang gawa ng Diyos. Yung gawa ng tao, gawa ng laman, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi ang langit ay perpekto. Tandaan natin yan. Ang Diyos ay perpekto. Amen. Yung paging perpekto niya at paging stricto niya, dapat natin makita, maintindihan. Amen ba? Kaya nga, sinasala tayo ng Panginoon. Amen. Kaya pinapakita natin, yung kanyang paging stricto, kasi dadalhin niya tayo sa perpektong lugar. Walang madumi, walang makasalanan. Amin pa ba? Nasa iyo yan. Nasa atin yan. Ako, kahit 20 lang dumating sa akin, naging faithful ako kay Lord. Kahit 50, kahit 100, naging tapat ako sa Diyos. Kasi gusto ko dumaloy ang espiritu ng pagsunod sa Panginoon. Amin mo ba? Amin mo ba? Gusto ko, desire ko lahat tayo pumasok sa langit. Tandaan natin, napaka-stricto talaga ng Panginoon. Napaka-stricto ng langit. Amen. Kaya huwag tayong maging panatag. Dito sa unang Timoteo, chapter 1, verse 8 hanggang verse 11. Sunod-sunod na verse. Unang Timoteo, chapter 1, verse 8, verse 11. Sunod-sunod na verse po yan. Mayroong 9, mayroong hanggang 10, hanggang 11. Alam natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Patungkol sa kautusan, pinag-uusapan natin. Ang kautusan ang umpisahan sa lumang tipan. Pero pinag-uusapan pa rin ng mga apostol sa bagong tipan. Ni Santiago, ni Pablo. At saka yung iba pang mga apostol. Alam natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan na hindi ginawa para sa mabuting tao. Yung kautusan na hindi ginawa para sa mabuting tao. Ginawa ito para sa mga makasalanan. Ginawa ang kautusan para sa mga walang pagkilala sa batas. Ginawa ang kautusan para sa mga kriminal. Ginawa ang kautusan para sa mga hindi ko makilala sa Diyos. Ginawa ang kautusan para sa mga makasalanan. Ginawa ang kautusan para sa mga lumalampastangan sa Diyos. Ginawa ang kautusan para sa mga walang hilig sa kabanalan. Ginawa ang kautusan para sa mga mamatay tao. Ginawa ang kautusan para sa mga mapatay sa sariling ama at ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahilig sa kahalayan.
para magsisi sila, magbago sila. Ginawa ko sa pakipagtalik sa lalaki at babae. Yung pakipagtalik sa kapwa lalaki, pakipagtalik sa kapwa babae. Doon ibinigay ang kautusan para magsisi sila. Amen. Ginawa ko sa mga kidnapper. Ginawa ko sa mga sumasalungat, sa mga bulaang saksi, sa sumasalungat sa Diyos, sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay ibinigay para sa mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral nito ay ayon sa magandang balita, sabi ni Pablo, na pagkatiwala sa akin ng maluwalhating Diyos. Amen. Pinagkatiwala sa kanya ng maluwalhating Diyos. Amen. Amen mo ba? So ginawa ko ito hindi para sa mabuting tao. Ginawa ko ito hindi para sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ginawa ito para sa mga suwain. Sa mga sumusuway. Ang mga hindi sumusunod sa utos. Para pasundin sila. Ito yung ibig sabihin na tinubos tayo sa sumpa ng kautosan. Para pasundin tayo sa kautosan ng Diyos. Amen ba? Kasi maraming taong hindi sumusunod sa utos. At ang lahat na hindi sumusunod sa utos ay mapapahamak. Amen. Amen po ba? Kasi hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Kaya, bawat utos ng Diyos, napakahalaga para sa atin. Amen. Napaka-importante para sa atin. Ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito yung gabay natin, yung kautosan. Ito yung nagpapala sa atin sa mabuting bagay at sa masamang bagay. Amen po ba? Amen. Kaya, ang panampalataya at kautusan para sa mahalaga. Hindi pwede puro panampalataya lang. Kailangan may kautusan ka sinusunod. Amen. Kasi napaka-importante ng panampalataya, napaka-importante din ng kautusan. Kaya pinagkatiwala yun kay Pablo ng maluwalhating Diyos na ipangaral ang tungkol sa kautusan para ang mga makasalanan ay magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa kanilang kasalanan. Unang Juan, chapter 5, verse 2 hanggang 5. Sunod-sunod na verse. Unang Juan, chapter 5, verse 2 hanggang verse 5. Ito ang palatandaan iniibig natin ang anak ng Diyos. Ano ba ang palatandaan na iniibig natin ang anak ng Diyos? Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Yan ang palatandaan na may pag-ibig tayo sa anak ng Diyos. Kapag tinutupad natin ang mga utos ng Diyos. Sapagkat ang tunay na umibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Ang tunay daw na pag-ibig sa Diyos, yung mga tumatupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos. Mahirap pa sundin ang Diyos. Ang utos ng Diyos, kung may pag-ibig ka sa Diyos, mahirap yan kapag wala kang pag-ibig sa Diyos. Mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Kapag wala kang pag-ibig sa Diyos, talaga napakahirap sumunod sa utos ng Diyos. Kapag may pag-ibig ka sa Diyos, magaan lang ang pagsunod sa utos ng Diyos. Amen pa ba? Amen! Kaya dapat i-practice natin ang pag-ibig sa Diyos. Ipapractice natin. Kaya nga may 6 ako na kahilingan lagi. Sabi ko, Lord, lagi mong puspusin ang espiritu ng mga tao. Pangalawa yung mayroon tayong matibay na pananalig sa Diyos. Pang-3, magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. At paging tapat sa Diyos. At pagsunod sa kanyang mga salita. 6 yun lagi na hiningi ko sa Panginoon. Kasi pag wala yun, magkaproblema tayo sa harapan ng Diyos. Magkakaproblema tayo sa harapan ng Diyos. Kasi pag sinuway mo yung isa, kahit sinusunod mo pa yung ibang utos, nilabag mo lahat. Kaya ang gusto na yung pag-i-stricto ng Panginoon, pagtatama ng ating buhay. Para dalhin tayo sa katotohanan, makarating tayo doon sa pinangako ng Diyos. Amen ba? Yan ang ibig sabihin nun. Kung bakit stricto ang Panginoon. At tayo naman, ang bahagi natin, maging tapat at maging totoo sa Diyos. Amen ba? Yan yung bahagi natin.
Huwag natin kalimutan na may bahagi tayong gagampanan. Ito yung paging tapat at paging totoo sa Diyos. Kailangan natin maging totoo sa Kanya kasi ang Diyos ay totoo. Amen ba ba? Kailangan tayo maging tapat sa Kanya kasi ang Diyos ay tapat. Amen. Amen ba ba? Huwag tayong magbaliwala. Lahat ng pagsuway ay may kabayaran. May hangganan, may katapusan. Yan ang tandaan natin. Lahat ng pagsuway may katapusan. Lahat ng pag-rebuild ay may katapusan. Gaano man kahaba ang buhay, may katapusan. Amen. May katapusan yan. At doon sa ending ng buhay, hindi ka na pwedeng magsisi. Kapag ang kaluluwa ng tao napahambak sa impyerno, nahulog na sa impyerno, hinatulan na sa Diyos, hindi ka na pwedeng magsisi. Kahit anong gawin mong pagtangis, lagi ko ipinapangaral ang impyerno. At sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30, may pinagkatiwalaan ng panalapi doon. Tatlong tao. Dalawa naging tapat. Kaya winelcome sila ng Diyos sa kanyang kaharian. Yung isa hindi naging tapat. Sabi ng Lord, hindi ka naging tapat ha. Pinagkatiwalaan na kita. Hindi ka pa naging tapat. Sabi ng Lord, gapusin ang kamay niyan. Tapos sa kadiliman, doon tatangis at mangalit ang kanyang mga ngipin. Yan ang kabayaran ng hindi paging tapat sa Diyos. Amen. Kasi tandaan natin yung lakas natin at ang buhay natin, bigay ng Panginoon. Amen. Mayroon tayo na hindi pag-aari ng Diyos. Lahat ng mayroon tayo, pag-aari ng Diyos. Amen po ba? Wala kang may pagyabang. Lakas mo, buhay mo, pamilya mo, bigay ng Panginoon sa iyo. Kaya dapat marunong tayo magbalik sa Panginoon ng mga bagay na tinatanggap natin. Kasi nung hindi tayo manampalataya, hindi naman tayo marunong magbalik sa Lord. Hanggang ngayon pa ba na anak tayo ng Diyos? Amen pa ba? Hindi pa rin tayo marunong magtapat sa Panginoon? Anak na tayo ng Diyos. Pribilehiyo na yan sa atin. Ano pa pakinggan niyo minsan yung YouTube, ini-edit nila, may pastor na napaka-stricto niya pag nagturo. Siguro lahat naman na nakikita natin. Marami hindi nakaintindi doon. Marami hindi nakaunawa doon. Iba ang interpretasyon ay prosperity, puro prosperity daw. Ang prosperity na sa Bible. Oswald chapter 1 verse 8. Yung masaganang buhay at matagumpay ng buhay. Prosperity yun. Deuteronomy chapter 8 verse 17-18. Yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan, yung kalakasan, yung kayamanan, pangako ng Diyos siya kay Abraham sa katako, prosperity yun. Matthew 6:33. Prosperity yun. Mamuhay tayo. Sabi nandoon, unahin natin ang kaharian ng Diyos, mamuhay sa kalooban ng Diyos, lahat ng bagay ilalagdag ng Lord. Pagkain, inumin, panamit, financial, prosperity yun. Paano daw kung hindi matupad? Alam niyo ba yung pangako ng Diyos? Tutuparin ng Diyos yan. Ayon sa kanyang katapatan at sa katapatan ng tao sa kanya. Amen. Hindi pwede hindi tutuparin ng Diyos yan. Yung pangako niya sa tao. Kung hindi man matupad sa iyan, sa mga anak mo. At kapag anak mo pinagpala ng Diyos, pagpapalain ka pa rin. Abutin mo pa rin yan. Marami nang nagsubok sa ganun. Naging tapat sila sa Diyos. Yung kanilang mga anak pinagpala ng Diyos. Kasama, inabot nila ang pagpapala ng Panginoon. Inabot nila yung prosperity ng Panginoon. Amen po ba? Napagtapos nila yung kanilang mga anak. Nakapagtrabaho. Kasi kung ano yung ginawa mo sa anak mo, yung legacy mo, yung pamana mo, yung mabuting bagay, yung pagtatapat sa Diyos, mamanahin din po nila yon. Kaya kami kahit 20 pesos, 50 pesos, 100, nandun yung pagtapat namin. Ipinapakita namin sa mga anak namin yung legacy, yung pamana namin sa kanila.
na mga anak maging tapat kayo sa Diyos. Kasi ang maging tapat, pagtatapatan ka rin ng Panginoon. Kasi ang hindi pagtatapat, may katapusan. Huwag natin kalimutan yan. Dapat pukawin ng Lord yung ating damdamin. Pukawin ng Lord yung ating mga isipan. Pukawin ng Lord, gisingin ng Lord yung ating mga puso. Na binigyan tayo ng Lord ng lakas, binigyan tayo ng buhay. Lahat na mayroon tayo, bigay ng Panginoon. Kaya lahat ng binigay sa atin ng Lord, marunong din tayo magbalik sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Ganyan ang buhay naman ng palataya. Lahat ng mayroon siya, kinikilala niya ito galing sa Diyos. Walang mayroon ka na hindi galing sa Diyos. Lahat ng mayroon ka galing sa Diyos. Bigay ng Panginoon sa iyo. Amen. Kahit maliit yan, magtapat ka sa Panginoon. Kasi mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan din sa malaki. Sa maliit, susubukin ka. Kung tapat ka. Amen. Doon nag-uumpisa sa maliit. Lahat ng profesyon natin, galing sa Lord. Bigay ng Lord sa atin yan. Pinalakas tayo ng Panginoon para mabot sa atin yan. Amen po ba? Marating ba natin yan kung wala tayong lakas sa bigay ng Panginoon? Ang lakas, malaking bagay sa atin. Marami tayong magawa pag malakas tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Pag malakas ka, marami kang magawa. Ang lakas sa atin bigay ng Lord. Yung buhay natin bigay ng Panginoon. Inuulit-ulit po yan para pukawin yung ating damdamin. Para gisingin yung ating damdamin, isipan at puso. Hindi mo pwede ipagmalaki yan. Amen. Kayo may mga trabaho? Kaya dapat ang una maging pagpapala sa ministry. Kasi kayo una pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Yun yung katotohanan doon. Nasa inyo yan kung tatanggapin nyo. Kayo dapat ang unang magtatapat sa Diyos. Kasi pinagpala na ng Lord. Inuna kayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Minsan, may mga pagtotoo na diretsuhan. Parang ka. Para pukawin tayo. Para gisingin tayo. Para makita natin yung katotohanan. Amen po ba? Yumaman tayo sa karunungan. Yumaman tayo sa panampalataya. Yumaman tayo sa pagsunod sa Panginoon. Sa pagsunod sa utos, maging mayaman tayo. Amen. Dito sa Mateo 7:21. Ito, babala ito sa loob ng simbahan. Kilala nila sa Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit. Hindi lahat. Bagamat kilala nila si Kristo, tinatawag nilang Panginoon. Hindi lahat pinahintulutan ng Panginoon pumasok sa langit. Kundi, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, yan lang ang papasok sa langit. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Yung salita ng Diyos, kalooban ng Diyos. Yung utos ng Diyos, kalooban ng Diyos. Para sa atin. Kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama sa langit, yan lang ang papasok sa langit.
Pag hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, hindi mo sinunod yung utos ng Diyos, hindi mo sinunod yung salita ng Diyos, hindi ka papasok sa langit. Kahit tinatawag mo pa siyang Panginoon, Panginoon, hindi mo siya madadala doon. Maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga kahit mga pastor, walang tinatangi yan. May mga pastor na simula sa paglingkod sa Panginoon. Well, hindi na patuloy. Dahil sa pagsubok, umatras. Kaya pinapaalala yun sa lahat. Kilala nila si Kristo. Ibig sabihin may background ng mananampalataya yan. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit. Kundi ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng Ama sa langit, yan na ang papasok sa langit. Kapag hindi mo sinunod ang kalooban ng Ama sa langit, hindi ka papasok sa langit. Kundi ang sumusunod lang sa kalooban ng Ama sa langit. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Salita ng Diyos, kalooban ng Diyos. Utos ng Diyos, kalooban ng Diyos yan para sa atin. Amen. Kaya sabi ng Biblia, kasing dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Kasi hindi na sinunod ang kalooban ng Diyos. Namuhay sila sa gusto nila. Namuhay sila sa laman. Yung pamumuhay sa gusto natin, laman po yun. Hindi po yun sa espiritu. Kaya napakalungkot. Nasabihin ng payon, kasing dami ng bituin at buhangin sa dagat ang mapapahamak. Dahil hindi na sinunod ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi nga, pinapakita dito yung pag-i-stricto ng Panginoon. Yung kanyang ihinanda na bahay sa langit, napaka-perfecto. Walang bahid ng kasalanan. Yung ending ng buhay natin, katapusan ng buhay natin, isa lang ang buhay, hindi dalawa. Tira yung daliri ko, isa lang ang buhay, hindi dalawa. Pag namatay itong isang ito, hindi na pwedeng ulitin. Pag kinamatay mo yung pagsuway, hindi na pwedeng ulitin yan. Kaya, mamatay tayo na may panampalataya, mamatay tayo na sumusunod sa utos ng Diyos, amen mo ba? Mamatay tayo na tapat sa Diyos. Buhay na walang hanggan ang ating marating. Huwag tayong magrebelde sa Diyos. Huwag natin suwayin yung mga utos ng Diyos. Bagkus pagsikapan natin makasunod sa Panginoon. Pinagsisikapan yan. Kasi ang Diyos tapat, totoo. Kaya dapat tayo maalang tapat din at totoo sa Kanya. Amen ba? Eh, huwag niyo pagtatampo na parang napaka-stricto ng Biblia. Talaga, stricto naman talaga sinod. Minsan naabuso ang kautusan ng Panginoon. Naabuso. Napapaliwala. Kasi sa kapabayaan ng tao. Amen mo ba? Naabuso. Kaya babala sa lahat sa loob ng simbahan, kahit kilala mo pa ang Panginoon. Kahit tumawag ka pa sa ng Panginoon, Panginoon, pahingi noon, pahingi noon. Amen. Kung hindi mo sundin ang kalooban ng Ama sa langit, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kasi ang kaharian ng Diyos, hinanda sa mga totoo sa Diyos, hinanda sa mga tapat sa Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng langit. Isa yan sa pagpapaalala sa atin. Habang may buhay pa tayo, habang may pandinig pa tayo, habang may pangunawa pa tayo, habang naintindihan mo pa yung salita, huwag kang magbingi-bingihan. Huwag kang matigas. Sabi ng Hebreo, kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag lang patigasin ang puso.
Kasi yung 10 tribo hindi nakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos. 2 tribo lang nakapasok. Si Joshua lang at si Caleb. Nasaan yung 10? Napahamak. Kasi hindi sila sumunod sa Panginoon. Akala nila sa Diyos pa rin sila eh. Yun ang akala ng tao eh. Sa Diyos pa rin naman ako eh. So, nasaan? Sumusunod ka ba? Naging tapat ka ba? Naging totoo ka ba sa Diyos? Yan ang katanungan doon. Alam mo yan sa puso mo kung tapat ka o totoo ka. Alam mo rin kung hindi ka tapat, alam mo rin kung hindi ka totoo. Amen mo ba? Alam natin yan. Kasi may mga isip tayo. Lagpas-lagpas na ngayon talino natin eh. Eh yung paging makalaman, pag sinusunod natin yung gusto natin, laman yan. Pag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, spiritual yan. Pag sinusunod natin yung gusto natin, laman, walang bahagi sa kahanan ng Diyos. Walang bahagi, walang lugar. Amen? Amen po ba? Malinaw po ba? Napakalinaw niyan. Na kapag sinusunod natin yung gusto natin, laman yun. Kaya kayong mga pinagpala ng Diyos, unang pinagpala, kayo una dapat maging tapat sa Diyos. Totoo sa Diyos. Ang pagbibigay na ikaputhandog, pledge, ay sakripisyo. Alam niyo ba si Lord, sinakripisyo si Kristo para sa atin? Para matubos tayo sa kasalanan natin? Habang pinapako si Kristo sa krus, binububog, sinisipa, sinusuntok, dinuduraan. Nilagyan ng tinik sa ulo. Tinitingnan siya ng Ama sa langit. Sinakripisyo para matubos na tayo sa ating kasalanan. Amin, kita nyo? Yung sakripisyo ng Panginoon para sa atin, para matubos na tayo sa ating kasalanan. Yung inupiring siya ng Diyos sa atin. Lahat ng hirap pinagdaanan niya. Hindi siya sumuko, hindi siya umatras. Buong-buo siya ibinigay ng Diyos sa atin. Buong-buo siyang inupiring sa atin. John 3:16. Genesis chapter 22 verse 12. Noong ihandog ni Abraham si Isaac, buong-buo rin. Siya nakripisyo niya. Ay yung pagbigay na ikaputhandog, pledge, sakripisyo yan. Pag-ibig yan sa Diyos. Kaya nalugod naman sa kanya ang Panginoon. Yung epekto ng kanyang paghandog na yun, kay Isaac, buong sanlibutan ay pinagpala ng Diyos. Dahil sa kanyang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Si Abel, Genesis chapter 4 verse 4, sinakripisyo niya yung kanyang kawan. Inalagaan niya yun. Minahal niya yun, yung kanyang kawan. Pero kinasay niya ito at hinandog sa Diyos. May sakripisyo talaga na gawin ng mananampalataya. Amin mo ba? Mayroon ka talagang sakripisyo. Kapag wala kang sakripisyo, wala kang pag-ibig sa Diyos. Dapat mayroon tayong malaking pag-ibig sa Diyos. Doon ko lagi kayo dinadala sa malaking pag-ibig sa Diyos. Amen. Amen po ba? May sakripisyo talaga na pagdadaanan tayo. Hindi pwedeng maging libre ka na lang. Hindi pwedeng libre ang kaligtasan. Hindi pwedeng libre ang buhay na wala hanggan. Mayroon kang sakripisyong gagawin. Amen. Pagpapakita ng pananampalataya, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, pagpapakita ng paging totoo sa Diyos, pagpapakita ng paging tapat sa Diyos. Amen po ba? Yung sakripisyo na yan. Unang nagsakripisyo ang Panginoon. Nung ialay niya si Kristo para sa atin, mga kasalanan. Para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Taong si Abraham tulad natin, nagsakripisyo ng kanyang anak.
nabuhay sa pananampalataya. Nung saksakin na niya si Isaac at susunugin para handog sa Diyos, sabi ng Diyos, sabi ng anghel ng Diyos, sabi ng anghel, wag mo saktan ang bata. Ngayon mo pala napatunayan na talagang handa kang sumunod sa Panginoon. Yun lang yung time na yun nakilala ng anghel na talagang handa sa sumunod sa Diyos. Amen. Hindi sila nagbibiro sa kanyang pag-ibig sa Diyos, sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi biro ang ginawa ni Abraham. At ang benepisyo noon, tayong lahat ay naabot ng magandang balita dahil sa pagsunod ni Abraham sa Diyos. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, magresulta ito sa ating pamilya. Magresulta ito sa maraming tao. Kasi tinitingnan ng Lord yung katapatan ng tao. Tinitingnan ng Lord yung paging totoo natin sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kaya tayo, mag-iwan tayo ng legacy, pamana sa mga anak natin. Pangunahan natin ng paging totoo. Pangunahan natin ng paging tapat. Ipakita natin sana na mahal natin si Lord. Amen. Sino ba mangunguna dyan? Ay di tayo mga magulang. Sino ba maging halimbawa dyan? Ay di tayo mga magulang. Ano naman sila manguna sa atin? Amen. Amen po ba? Amen. Mayroon talagang sakripisyo. Maging sa lumang tipan, may sakripisyo. Maging sa bagong tipan, mayroon sakripisyo. Salamat sa Diyos. Kaya minsan, kapag nakita mo marumi ang puso mo, babala siya ng Lord yan. Huwag kang magpatuloy dyan. Kasi paano pag dumating ang payon, maruming puso mo? Ay di maiwan ka. Kasi hindi ka tatanggapin na pa kasi maruming puso mo. Amen. Amen mo ba? Hindi tapat ang puso mo, hindi totoo ang puso mo, maiwan ka. Kaya, babalaan ng Panginoon yan para huwag tayo magpatuloy sa ating kasamaan. Kasi lahat ng pagsuway masama ang tawag doon. Ba't mo naman susuwayin na noon? Alam mo na yung aral ng Panginoon. Amen mo ba? Malinaw ang aral ng Panginoon. Malinaw ang utos ng Diyos. Malinaw ang salita ng Diyos. Kaya nasa atin na po yan. Yung babala. Kahit tumawag ka ng Panginoon, kung hindi mo susundin ang kalooban ng Diyos, hindi ka pa intulutan ng Diyos pumasok sa kanyang kaharian sa langit. Kaya, yan ay pag-i-stricto para siguraduhin yung buhay natin. Kaya may magpapakita ng paging tapat at paging totoo natin sa Diyos. Amin mo ba? Amen! Kailangan maging totoo sa Diyos kasi siya totoo. Kailangan maging tapat sa Diyos kasi ang Diyos ay tapat. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y awit sa Panginoon. Sana po kawin ng Lord ang inyong mga isip at damdamin at puso. Magisingin ang Lord. Para makuha natin ang totoong pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Ang makamit lamang ng pangako ng Diyos. Ito yung mga tapat sa Diyos, totoo sa Diyos. Nagpapakita yan ng talagang paging perfecto ng Panginoon. Bagamat tayo hindi perfecto. Malimit magkulang, malimit magkasala. Pagsisikapan natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Darating ang takdang panahon
na maraming magsisikap na makapasok sa langit. O maraming hindi makakapasok. Dahil sa pagsuway sa Panginoon. Basa ng Lord ang ating isip at puso. Huwag niyong kalimutan yan. Nasa saliksik niya ang laman ng isip ang puso natin. Nasa saliksik niya kung tapat tayo, totoo tayo. O hindi tayo tapat, o hindi tayo totoo. Nasa saliksik niya. Sana pagpasok ng 2025, ay magbago tayong lahat. Maging tapat tayo sa Diyos. Noon, hindi tayo manampalataya, hindi na tayo tapat. Ngayong mga anak na tayo ng Diyos, dapat may pagbabago. Isang pribilehiyo na ikaw ay naging anak ng Diyos para maging totoo sa Kanya, maging tapat sa Kanya. Hallelujah. Lord, pukawin mo ang aming damdamin, ang aming isipan, puso. Alam niyo lagi ang compassion ko. Ang compassion ko, inuulit-ulit po. Lagi kong hiningi ng tawad ng kasalanan ng mga tao. Lord, huwag mo kaya papahamak ang mga tao. Pukawin mo ang kanilang damdamin at isipan. Gawin mo silang totoo, gawin mo silang tapat. Ipinapakita ng Diyos sa kanyang kautusan na sana napaka-stricto ng Panginoon. Pihira mo, nilabag mo yung isa, kahit sinusunod mo yung iba. Nilabag mo ang buong kautusan. Ano yung pinapakita dito? Pagsikapan natin masunod ang utos ng Diyos. Pagsikapan natin masunod ang kalooban ng Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking buhay. Mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong kaluluwa. Magsakripisyo ka para may pakita mo ang tunay mong pag-ibig sa Diyos. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Ako payag ako. Luwalhatiin Walang matira sa akin. Masunod ko lang si Lord. Talala po na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa mga tapat sa Kanya. Payag ako na walang matira sa akin. Ang pag-ibig Para sa akin, payag ako. Talala po, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi mo maaaral sa aking pamilya. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Totoo sa kanyang pangako. Papuri pasambayanan. Bukas, noon, ngayon, Hindi pababayaan ng Diyos ang taong tapat at totoo sa kanya. luwalhatiin ka. Si Lord ang ating provider. Panginoon, Siya yung ating resources. kay buti mo sa amin. Ikaw naman ang tanging kong sasambahin. Alam mo kung totoo ka o hindi. Aawit Alam mo kung tapat ka o hindi. kita at pumuli.
Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Isang pananampalataya, isang pagdesisyon sa ating sarili. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ang lagi kong dalangin sa Diyos, patawarin mo yung kasalanan ng mga tao. Ito yung paulit-ulit hinihingi sa Diyos. Dahil kapag ang tao ay namatay sa kanyang kasalanan, hindi na pwedeng ulitin pa. Hindi na pwedeng ulitin pa ang buhay. Dahil isa lang ang buhay. Minsan lang tayong dumaan sa mundong ito. Kaya siguraduhin mo na pagdaan mo sa mundong ito. Maging tapat ka at maging totoo sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Minsan lang tayong sumaan sa mundong ito. Panginoon, Isa lang ang buhay. kay buti mo Ang sabi sa City, tatakta sa taong mamatay, minsan pagkatapos paghukom. aawit Pagkatapos sa kamatayan, paghukom. Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Alalahanin natin mga kapatid kay Kristo. Naparito ang bayan, hindi para pawalang bisa ang kautusan. Naparito siya para tuparin. Paglaho ba ng langit at lupa, ngunit ay isang kundit ang kautusan, hindi pwede pawala ng bisa. Aawitan kita. Ito'y pananawagan ng Diyos. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo na patigasin ang iyong puso. Ang sabi sa Hebreo, chapter 3. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Kapag tumigas yan, mahirap ng baguhin na matigas sa puso. Dahil ang Diyos ang magpapatigas niyan. Magkaroon tayo ng humility, pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Marunong tayo mag-amin kung nagkasala, nagkulang tayo. Ako po'y mananalangin. Huwag kang mahiya na aminin sa puso mo na nagkulang ka, nagkasala ka. Ipahayag mo ito sa Panginoon. Aminin mo sa Diyos.
Kung may alam kang kasalanan, alam kang pagkukulang, hihingi mo ng tawad sa Diyos. Ang hinahanap kayo ng Lord, yung paging totoo natin, paging tapat natin. Ang hinahanap ng Lord, yung pag-ibig natin sa Kanya, yung sakripisyo natin para sa Kanya. Kung ang Diyos nagsakripisyo nung ibigay niya si Kristo sa atin. Kung si Abraham ay nagsakripisyo ng kanyang anak si Isaac. Kung si Abel ay nagsakripisyo ng kanyang kawan. Tayo ay dapat marunong din magsakripisyo. Ang sakripisyo na yan ay magbubunga ng walang hanggang kaluwalhatian para sa ating mga buhay. Ako po'y manalangin. Kung alam mo nagkulang ka, nagkasala ka, may ka ng tawad sa Diyos. At hanggat di mo hiningi ng tawad sa Diyos, ang iyong pagkukulang, ang iyong kasalanan, nandiyan pa rin yan sa puso mo. Huwag kang mahiyang aminin sa Diyos ang iyong pagkukulang, kasalanan. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Dahil ang nagpapakumbaba ay tinataas siya, at ang nagmataas ay binabagsak ng Panginoon. Alalahanin mong alabo ka lang. Binigyan ng buhay ng Panginoon. Binigyan ka ng pagkataon para makamit mo yung buhay na walang hanggan. Sa buhay na ito, isa lang ang buhay, isang paglalakbay, isang kamatayan pagkatapos paghuhukom. Hebrews chapter 9 verse 27. Isang pribilehiyo na tayo naging mananampalataya, naging anak ng Diyos. Huwag mo sayangin ang pagkataon. Sumunod ka sa Kanya. Ako po'y manalangin. Hingi tayo ng tawad sa Lord. Ngayon kung wala ka naman pagkulang, wala kang hingi ng tawad sa Diyos. So ang pagkaalam ko, lahat tayo nagkukulang. Nakakasala. Ang mahalaga, marunong tayo mag-amin. Marunong tayo magpakumbaba. Sa harapan ng ating Diyos na buhay. Sabihin natin, patawad Panginoon. Patawad Panginoon. Maging yung nakikinig sa YouTube, sa Facebook, maabot ang pangaral to. Yung internet, yung papawid. May ka ng tawad sa Diyos. Sabi mo, patawad Panginoon. Sa lahat sa aking kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa gawa, kasalanan sa pananalita. Patawad po sa lahat ng karumihan ng aking puso. Patawad po sa aking pag-iimbot. Patawad po sa pag-iimbot ko sa mga bagay hindi akin. Lalo't pag-aari ng Diyos. Patawad po sa pagsisinungaling ko. Patawad po sa takot ko. Patawad po sa kawalan ko ng kasapatan sa Diyos. Patawad po sa kawalan ko ng pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ko ng tawad ito. Ito'y kasalanan sa Diyos. Malaking kasalanan sa Diyos. Patawad po sa pag-rebuild ko sa Panginoon. Patawad po sa pagsuway ko sa mga utos ng Diyos. Huwag kang mahiyang aminin yan sa Panginoon. Patawad po kung hindi ako naging totoo sa Panginoon. Patawad po sa pagkuha ko ng ikapot handog na para dapat sa Diyos. Hindi ko ng tawad ito. Hingi mo ng tawad yan. Huwag ka matakot, huwag ka maya. Mahal ng Diyos sa kanyang bahay. Kaya dapat mahalin din natin ang bahay ng Diyos.
Patawad po sa pagkuha ko ng ikapot handog. Na hindi ko pagbabalik sa Panginoon na aking ikapot handog. Hingin mo ng tawad Diyos sa Diyos. Patawad po sa pag-iimbot ko. Patawad sa rebellion. Patawad sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Patawad sa kung wala ko na panampalataya sa Diyos. Patawad mo kung wala akong pag-ibig sa Diyos. Patawad po sa lahat ng karumihan ng aking mga puso. Sabihin mo, linisin mo ako pa ng iyong banal at makapangyarihan dugo na humugas sa aking kasalanan. Na tumubos sa aking kasalanan ang dugo ni Kristo. Na pagbayad sa aking kasalanan. Patawad, Panginoon. Salamat sa paglilinis. Kung hindi mo pa tinanggap si Kristo sa iyong puso, ito yung time, ito yung araw, oras, para tanggapin mo si Jesus yan sa puso mo. Sabihin mo, tinatanggap kita, Panginoong Isus, sa aking puso. Bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ko. Iligtas mo ang kaluluwa ko. Iligtas mo ang buhay ko. Tanggapin mo ako bilang anak mo. Salamat sa pagpapatawad ng Diyos sa aking karunya at kasalanan. Ngayon, i-receive natin yung mga panalangin ko. Sabihin natin, iligtas mo lang ang kaluluwa ko. Iligtas mo yung kaluluwa ng aking pamilya. Iparanas mo sa akin ang kasaganaan mo. Iparanas mo sa akin ang tagumpay mo, tagumpay ng aking pamilya. Iparanas mo sa akin yung kalakasan mo, kalakasan sa aking pamilya. Iparanas mo sa akin ang proteksyon mo sa aking pamilya. Pagalingin mo rin ako kung may karamdaman ako. Maghimala ka sabay ko. Palayain mo ko sa sumpa ng pagsuway. Palayain mo ko sa kasalanan, sa karamdaman. Pagalayan mo ko sa pagkakapos ng Diablo, sa pagkalipin ng Diablo. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo. Salamat sa kagalingan. I-receive natin yung kagalingan. I-receive natin yung himala. I-receive natin yung kalayaan ng Panginoon. I-receive natin yung panambarata na ilagay sa ating puso. I-receive natin yung pag-ibig ng Diyos ilagay sa ating puso. I-receive natin yung katapatan na ilagay sa ating puso. I-receive natin yung pagsunod sa utos ng Diyos ilagay sa ating puso. Lahat i-receive natin. Salamat, salamat, Panginoon. Lagi mong ingatan ang buhay ng mga anak mo. Lagi mong ingatan ang aming pamilya. Lagi mo kami protektahan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, salamat sa pagpapatawad mo. Sa lahat ng karumihan mo. Salamat, salamat sa pagpapatawad mo na aking kasalanan. Pagpalain mo ang araw na ito. Ibukas mo ang langit para sa akin. Salamat, salamat po. Sa kalakasan, sa tagumpay, sa proteksyon, sa kaligtasan ng kaluluwa ko, kaluluwa ng aking pamilya. Salamat, salamat, Panginoon. Pagpalain mo kami lahat. I-bless mo kami lahat. Gawin mo kami totoo, gawin mo kami tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive, receive. Receive, receive. Receive, receive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, amen.